Ano po yung reklamo nyo doon sa pulis na sabi nyo binastos kayo? Opo. Pinagmumura po kami tapos kagagaling naman daw po niya doon sa Mindanao. Marami na po daw siya pinapatay na Muslim. Sinabi niya yon? Opo. Ginamit niya salita marami siyang pinatay na Muslim? Opo. Tapos, nung mag-video yung anak ko kasi nagmumura na siya, napansin po nung major na nagbibideo yung anak ko, bigla niyang sinabihan yung anak ko na, sabi niya, bakit ka nagbibideo? Sabi nung anak ko, sir, hindi nagbibideo ka. Kunin mo yung mga cellphone nila. Gipangkuha nung mga tao doon sa police station, sir. Yung mga cellphone ng anak ko. Tapos inutusan niya yung isang pulis, sabi niya, pusasan mo yan. Sabi ko, sir, wag naman ganyan, sir. Pumunta po kami dito dahil yun ang text niyo sa amin. So siya nag-text sa inyo na pinapunta Opo. ka sa presinto. Opo. Bakit ho kayo pinapapunta? Kasi yung apo ko po, sa dating asawa ng anak ko, Okay. nakulong po. Ilan taon po yung apo? 3 years old po. Bakit nasa loob ng kulungan yung apo? Ayun nga po nag-text po sila sa amin, sir, pag pinapapunta doon si Abner Abdullah. Pinapakuha po yung bata. So yung nanay ng bata Nakakulong nakakulong. po. Tapos dala-dala ng nanay ng bata yung kanyang anak Opo. na apo ninyo. Opo. Okay, bakit sinama yung bata sa loob ng kulungan? Yun nga po sabi nila, umiiyak daw po yung bata. Doon na po napaiyak yung anak ko kasi nakita niya yung anak niya nasa loob po ng kulungan. Wala ho silang tinawag na, sabihin natin kung may kasalanan itong nanay, kung ano man yun, o kung may warrant, etc. Sana matik, tinatawagan nila yung MSWD o DSWD na doon mag-aalaga doon sa bata. Tapos nung dumating po kami doon, sir, nag-declare po kami, good evening po, sir. Sabi pa nung major, sino kayo? Parang ang angas na po yung kuha niya sa amin. Sabi ko, sir, Anong oras po ito, ma'am? 11:30 basta mga 12 Gabi? po yan. Opo, ng madaling araw. Okay. Miss Queenie, magandang hapon. Pinusasan po kayo, hindi naman po kayo ang may kasalanan. Hindi naman kayo ang dahilan kung bakit kayo po ay napunta doon sapagkat kayo po ay tinawagan. Bakit po kayo pinusasan? Nakita niya po kasi nag-video ako. Nagbibideo? Ayun, may pasa si ma'am. Magandang hapon po, Major Sid Villanueva. Sir, kamahalan. Sir, magandang hapon po. Galit ho ba kayo sa mga Muslim, Major? Hindi po sir, hindi po sir. Ba't ka nagbitaw ng salita na galing na ako sa Mindanao, dami ko ng pinatay na Muslim? Ba't ka Hindi po nagsalita sir, ng ganon? hindi po yan totoo sir. Hindi sir, hindi po yung totoo sir. Okay. Now, yung binibidyohan Yes, sir. ka Gusto kasi niyo po nagwawala ka na, binidyohan ka ni Queenie, nagalit ka, Hindi po sir. pinusasan mo siya. Hindi po ganun sir. Teka muna, pero bago mo sagutin niya, di ba dapat, kasi ilang beses ko na inulit-ulit, may batas na tungkol ako dyan, pero nakausap ko na yung PNP noon, pinakataas-taas sa PNP chief, na dapat lahat ng presinto may CCTV. Nang sa gayon, hindi na pwede sabihin he said, she said. Sabi mo hindi totoo, sabi naman itong complaint, totoo. So alin doon magpapatunay kung ano yung totoo. Di dapat, in the absence of yung cellphone, kung ano yung mga cellphone video kayo, dapat may CCTV. Kung walang CCTV, Yes, sir, may hayaan mo CCTV magkaroon po ng kami. cellphone. O nung cellphone ka, bakit ka nagalit? So anong nangyari po sir, gusto po nilang i-claim yung bata sir. Ngayon Okay. sir, ang nangyari po, ayaw po ng nanay na ibigay sa kanila yung bata. Okay. Kasi po, yung nanay po sir, ang report sa amin, although hindi pa namin alam yun nung una sir, kasi ang immediate namin na ginawa, kontakin po yung immediate family. Okay. Kaya po, tinext namin, sinabihan po namin yung ama ng bata na pumunta sa police station. Okay. And then, sir, nung dumating po sila, and then nagsabi po sa amin yung nanay na wag po ibigay doon yung bata dahil daw po sinasaktan daw po Okay. doon sa poder ng tatay, sir. So, Okay. yung nanay po ang talagang nagsabi sa amin, sir. And then, ang ginagawa kasi nila, sir, although may CCTV kami, sir, pinipicture nila yung bata sa loob ng ng selda. Sabi ko po, bawal po yun. Bawal Okay. po picturean yung mga selda, sir. Dahil po, privacy po nila yun, sir, eh. Yung picture sa bata sa loob ng selda, bawal nga talaga yun. Pero in the first place, Bawal po. nung inaresto niyo po itong yung nanay ng bata, tama? Sa anong kasalanan Hindi po? ko lang, nahuli po sila, sir. Yung grupo po nila, sir, sila po ay gumagamit ng peking pera para mamili sa mga, sir, sa mga tindahan. So, Okay. nahuli po Okay. sila. Okay. Ang kaso po nila, sir, estafa at saka yung Article 168. Okay yon. Now, Yes, sir. nung mahuli niyo po yung nanay
Bakit yung pinayagan Yes, sir. yung nanay na isama yung bata sa loob ng kulungan? Ba't hindi nyo tinawagan agad yung DSWD o MSWD para ayusin yung Yes, sir. pag-alaga sa bata? Nung ano po kasi, sir, nung pagkakataon na yun, sir, yung bata po ay nasa pangangalaga po namin nung umaga pa lang, sir. Wala po talaga sa kulungan, sir. Ang nasa kulungan po yung nanay. Inaalagaan po namin, kasama po yung MSWD. Okay. Ngayon, sir, ang MSWD namin ay ano lang, sir, office hours lang po yung kanilang duty. And then, nung gabi na pong iyon, mga bandang hating gabi na po, sir, talaga pong sobrang iyak po nung bata at hindi na namin mapigilan. And then, nakiusap po yung nanay na sabi, sir, baka po pwedeng tama nyo na lang yung anak ko para po tumigil. Well, sir, ganun po mali ang kayo doon, sir. Sabi nyo, yung nanay nasa kulungan, tapos yung bata nasa sa hawak ninyo, sana tinawagan nyo na agad yung MSWD, tapos sabi nyo, office hours lang. Regardless, pagdating ng welfare ng isang bata, in this case, parang emergency situation ito, yung MSWD, DSWD, walang office hours yan. Meron naman silang mga shelter, di ba, para sa mga ganitong sitwasyon ng mga anak, ng mga nakukulong. Yes, sir. Dudugtong ako po yung aking paliwanag, sir. Go ahead Yung po. ano po, sir, yung kanila pong facility, sir, ganun lang din po ang nag-operate po. Office hours lang din po. And then, yung ano po, sir, yung nung nakiusap po yung nanay na patulugin lang po yung kanyang anak sa loob, ay yung amin naman pong WCPD, yung aming policewoman, ay nakatutok po at in fact, yung kanilang selda po ay nakabukas naman, sir, para in case po na mayroong No, sir, mali pa rin. Hindi mo dapat talaga ipasok yung bata kahit na mag-iyak yan. Meron mga pamamaraan para mapatigil yung bata. In the first place, pinakita nyo kasi nanay niya sa loob ng selda. Iyak talaga yun. Sana, bago niya ipinasok sa selda yung nanay, tumawag na kayo sa MSWD. Meron kayo Women's and Children's Desk, di ba? Yes or no? Meron, sir, meron po. Oh, Meron po, sir. then syempre, pag pulis kayo, walang office hours sa inyo, 24/7 kayo. So sana, yung bata, nilagay nyo sa kwarto ng Women's and Children's Desk. Alam ko, sa lahat ng Yes. Women's and Children's Desk, Opo, may mga PlayStation yan, may mga laruan, may sariling office. Ba't ninyo nilagay doon? Yes, sir. Nilagay po namin yung bata doon, sir. Actually, in fact, yung bata po, sir, pinaliguan, binihisan po namin, sir. Inalagaan po hanggang gabi. Nung kaya lang po, nung hating gabi nga po, sir, talagang siguro po yung bata sobrang pagod na po, sir. At kailangan na po niyang matulog. At yung kanya po, ang iniisip po namin, sir, yung best interest po ng bata na makasama yung ina niya dahil nga po siya ay 3 years old. At nakiusap po yung nanay, sir, na siya na po ang kakarga. Sir, the best Yes po, interest, sir. if you're Yes, talking sir. about the best interest of bata, the best interest of Yes, the sir. child is wag siyang ipasok sa loob ng kulungan. Yun yung pinupoint out kanina paikot-ikot na tayo, sir. Kaya nga, doon yung tinatawag yung MSWD or DSWD because they are the experts. Kaya nila magpatigil sa bata sa kaiyak dahil sanay na sila dyan. Alam na nila kung paano gagawin nilang diskarte na mapatahan yung bata. Hindi kayo mga pulis. Minumura mo kami, sir. Nagmamakaawa ko. Humingi ako ng awa sa'yo, sir. Abang pinupusasan yung anak ko. Abang ginuguyod niyo yung anak ko papasok ng station. Huwag kayo magsinungaling, sir. Nasa CCTV yung buong katotohanan, sir. Nagsabi ka pa sa amin na tinatakot mo kami. Sabi mo sa amin, hindi nyo ba alam? Kagagaling ko lang ng Mindanao. Marami na ako pinagpapatay na Muslim. Masakit sa amin yun, sir. Muslim kami. Natakot kami, sir. Nagmakaawa ko sa'yo. Inawakan ko yung kamay mo, sir. Anong sabi mo sa akin? Huwag mo ako hawakan. Lumayo ka sa akin. Tapos masakit sa akin, sir. Bilang isang ina. Nakikita ko yung ginagawa sa anak ko. Na wala akong magawa. Okay, Major. Granting totoong sinasabi mo, pinipicturan nitong si Queenie yung bata sa loob ng kulungan at bawal, then hindi dahilan yun para siya ay kulungin agad. O pusasan. Hindi po, sir, ganito. Teka muna, di ba sabi mo may CCTV kami? Ay kayo? Pero, sir, meron po. Okay, pwede nyo Meron po, kami sir. bigyan ng kopya ng CCTV para magkaalamano Yes, sir. kung sino nagsabi ng totoo? Yes, sir. Pero, Major, pinipicturean Yes, po, sir. yung bata na sa loob ng kulungan, hindi sapat na dahilan yun para siya pupusasan mo na agad. Pwede mo nang pagsabihan. At hindi dahilan yung para takutin sila, sabihin, dami mo nang pinatay na Muslim sa Mindanao. Mali po yun. Yes, sir. Ito po, sir. Tama po yung sinasabi niyo, sir. Mali po yun, sir. Mali. Oh.
dapat mag-seminar ka kung ganon. Nagdi-discriminate ka sa mga kapatid nating Muslim. Hindi po yun totoo, sir. Ganito po, sir. Nag-i-issue po kami ng verbal warning sa kanila na itigil nila yon yung ginagana. At pangalawa po, sir, dahil po gusto nilang i-claim yung bata, lahat po sila, sir, ayaw po nilang mag-present ng valid identification. Kinukuhanan po namin sila ng valid identification. So sa kadilahan, sa hindi po namin na ma-explain na dahilan, ay yun na nga po, sir, kasi gusto nilang kunin yung bata, wala po silang mapakita na valid identification, at saka po, wala rin po silang maipakita na papers na katunayan nga po na sila yung mga kamag-anak. Okay po Yung ako dyan. tatay. Okay So, po ako dyan, sir. dahil na rin po- Tamang policy yun. Opo. Pero sir, hindi po maging dahilan yon na para sila ay bastusin. Ma'am Bainalin, may point nga naman tong pulis natin na para makasiguro na talagang kamag-anak kayo, na may karapatan kayo dun sa bata, magpakita ka ng ID. Ayaw nyo na magpakita ng ID. Binuksan ko po yung bag ko, pinakita ko po yung ID sa kanya. Wala po siyang hindi niya pinapansin yung pinapakita. Anong klaseng ID po yung pinakita niya, ID ma'am? ng purpose na nagpapatunay na Abdullah po yung Tapos pinapakita ko po yung mga picture namin ng apo ko hanggang sa TikTok. Ayaw din po niya pakinggan. Opo, sa pinaliwanag ko sa kanya, Sir Rafi, sabi ko, Sir, yung nanay at saka tatay, matagal na pong separated. Tapos yung birth certificate, nasa nanay. Hindi na po nagsasama yung dalawang mag-asawa kasi both sides, sabi ko, may kanya-kanya ng pamilya. Okay. O yung pang paliwanag ko, yung sa kanya, Sir, parang talagang binabastos niya po kami. Nagsabi yung ate ko, Sir, na, Sir, tao kami pumunta dito. Tao po kami dito. Huwag niyo naman po kami bastusin. Alam mo ang sagot ni Major? Sino ka para diktahan ako? Oh. O yun po. Hindi So, po ako nagsisinungaling. May CCTV nasa, hindi po kami pinapasok, Sir. Nasa labas lang po kami. May CCTV po doon sa labas po. So, Major, bigyan nyo kami ng kopya ng CCTV, ah. Hindi, sir. Kukuha rin po namin, sir. Oo, baka So, naman pag binigay nyo sir, sa amin, edited na. Naku, wag na wag mo pong gawin yan. Hindi po. Hindi, sir. Ito. Wag na wag, dahil kung hindi, maghihiring ako tungkol dito, mapapatawag ka, magigisa ka, pati yung PD mo, madadamay pa rito. Yung isa pong kasama niya, Sir, na pulis, inuutusan niyan magpusasan. Ay, ayaw nung isang pulis, kaya parang alanganin siya. Nung parang galit na siya, 3 beses siya nagsabi na, pusasan mo yan, pusasan. Alanganin magpusas yung kwan. Nung magalit na siya, saka pinusasan nung isang pulis, Sir, yung anak ko. Tapos binilangan pa niya, papasok ka, hindi. Sabi ng anak ko, Sir, bakit ako papasok? Ah, kinulong. Doon sa kwan, pinasok doon sa station, tapos pinusasan na po, tapos pininto yung pinto ng yung salamin po. Nakulong yung si Queenie. Hindi naman po nila pinasok sa kwan, yung kulungan talaga. Doon po sa loob. Hanggat hindi nila na-delete yung video, hindi nila tinanggalan ng posas yung anak ko. Nung sila nang nag-delete, pati nung babae, dinilet niya yung mga picture na video, doon nila inalisan ng... Kaya nga, kaya nila dinilit-delete yun kasi alam nila na bawal na yung payagan, yung bata, minor sa loob ng kulungan. Po, Sir, nag-video yung anak ko nung nagmumura na si Major. Wala po doon sa loob, kaya nasa labas po kami. Nung nagmumura si Major, nag-video Yung anak ko, dito na Anak kami niyo? sa labas. Hindi nga po kami makapasok eh. at kaya ka nagbibideo, hindi Yung para anak sa ko. bata. Hindi po. Siya ang binibidyoan kasi nagmumura na po siya eh. Oh, Major, binibidyoan ka raw, hindi yung bata. Ikaw ang binibidyoan kasi Ikaw po Hindi po, sir. Hindi Nagwawala po. ka na. Hindi po, sir. May CCTV po kami, sir. Ganito po. Yung nanay po kasi, sir, dinipol sa amin. Siguro, dinipol po sa amin. Kaya unang-una, ayaw niyang ibigay yung bata niya, sir. Yun nga po, unang-una, sinasaktan. And then, willingly naman po, nung kinakausap namin yung nanay, yung yung ex niya, ay kasama din daw po dun sa kanilang modus na ginagawa. Ang punto rito, kaya ko in-entertain yung reklamo nila, ma'am, nandito sa amin ngayon, ay dahil merong police abuse dito na nangyari. Yun. Na wala namang kasalanan itong mga kamag-anak na pumunta doon, tapos binibidyohan ka dahil nagwawala ka, pinusasan mo siya. Which is very, very wrong, sir. Ang kinakuan ko po, Sir, yung anak ko po, nung nakiusap siya na nagluluhod na kay Sir, Numulog pa. o na nakikiusap na, sabi niya, Sir, i-release mo na yung bata, Sir, kasi nakikita ko yung bata, yung anak ko nasa loob ng kulungan po. Sabi niya, hindi.
Tapos maya-maya, pinicturean niya, sir, pinahubad niya. Sino yun? Yung anak ko na lalaki, yung tatay ng bata. Pinahubad niya? Pinahubad niya, sir, tapos pinicturean niya ng malapitan. Tapos, Ba't niya pinahubad? yun pa, sir, hindi ko alam bakit po. Tapos yung tattoo niya dito, pinicturean din. Nung hindi pa magkuhan, pumunta pa doon sa kabila. Giakbayan niya yung anak ko. Pinunta niya doon sa kabila, sir, nung hindi na namin makita. Kasi hindi nga po kami makapasok. Hindi na namin nakuhan. Sabi nung anak ko, pilit pinapaamin yung anak ko. Sabi, sir, wala akong dapat aminin dyan. Kasi matagal na kaming hiwalay. Anak ko lang po yung pinunta ko dito. Kung hindi dahil sa anak ko na nag-text po kayo, hindi rin ako pupunta dito. Kasi nasa kuwan po kami, Pampanga po. Major, importante talaga po yung CCTV. Yan po ay aking re-reviewin. Pag nakita ko na yan ay inedit o yan yung putol or anything, then mapapatawag ka sa isang Senate hearing po, Major. Sinisiguro ko po sa inyo yan. Yes, sir. Nakikinig po ako. Colonel Marlon Rufo, Provincial Director ng Batangas PNP. Colonel Rufo, magandang hapon po, sir. Colonel. Sir, magandang hapon po, sir. Gusto ko pong makuha yung CCTV sa stasyon ni Major Villanueva kasi may mga allegation, he said, she said to. Sabi, nambastos ang pulis. Tapos sabi naman ng pulis, hindi. So alin yung totoo? Kaya nga meron po akong pinapasang batas na lahat ng police station, pati lahat ng mga kulungan, may CCTV, pwede lang sa mga private area, sa loob ng kulungan. Mukhang wala ata kayo o meron. Kung meron po yan, I need a copy of that para magkaalamanan kung sino nagsasabi na totoo. Colonel, tama po ba, sir? Yes, sir. Tama po, sir. And then ngayon pa lamang po, turuan niyo po itong si Chief of Police niyo na huwag po mag-discriminate. Nagbitaw pa rin na salita, nanakot na dami ko ng pinatay na Muslim sa Mindanao. If that is true, nako, that's unacceptable, sir. Colonel. Yes. Opo, sir. Magpapa-imbestiga po kami, sir. At papapuntahin po natin investigator natin doon, sir. At hindi po natin, sir, ikukondon, sir, po yung mga maling gawain ng ating mga kapulis. At saka isa pa po, Colonel, dapat yung inyong Women's and Children's Desk, palagi merong close coordination sa MSWD o DSWD para pag dumating yung mga sitwasyon tulad nito ngayon, tatawagan yung DSWD, MSWD, sila na ang bahala mag-alaga dun sa bata o dadalhin sa shelter. Yung bata, nang sa gayon, hindi dapat ang bata sa loob ng kulungan kasama yung nanay. Di ba, sir? Bawal yun? Yes. Opo, sir. Tama po, sir. Gusto niyo pa magsampa ng kaso, ma'am? Yes po. Okay, sasamahan po namin, Colonel, itong sila Ma'am Bainalin at Queenie Abdullah para mag-file po ng formal complaint sa inyo. And I would hope na kayo po ay maging patas dito. Otherwise, ako po ay manggagalaiti, sir. At pag ako nang galaiti sa Senado, no holds barred po, Colonel, sir. Yes, sir. Opo, sir. Antayin po namin, sir, yung complainant po, sir. Okay, sige. Ma'am, ganito. Sasamahan po namin kay Colonel. Siya yung boss nitong si Major Villanueva. Mag-file po kayo ng formal complaint. May kasama tayong abogado. At the same time, file natin ng kaso administratibo at kung ano pang narapat. Miss Queenie, meron daw po kayo gusto ikwento? Hindi kasi yung inaano ko lang po sir na yung pamangkin ko, hindi po totoo yun. Hindi po totoo na binubugbog yung pamangkin ko. Ang sabi lang po ng ex-bayo ko sa amin, nung nakalabas po siya, pinilit lang daw po na magsalita na wag daw palabasin yung bata, wag daw ibigay dun sa tatay. Okay, okay. Major, bakit mo ka pala pinahubad itong si Abner? Hindi naman siyang suspect. Tapos pipicturean mo Hindi, sir. yung katawan niya. Hindi ko po siya pinahubad, sir. Hindi po. So lahat ng sinasabi nila dito, lahat gawa-gawa. So magkaalamanan lang tayo sa CCTV na ipoprovide mo. At siguraduhin mo lang, sir, na hindi edited yan, di na-edit yan, at hindi putol-putol yan. Ang ginawa ko, sir, pinataas ko lang po yung kanyang damit para po makita ko kung meron po siyang tinatago sa kanyang sir. Kasi nga po, nagiging unruly na po sila. Gusto po namin i-pacify, sir, yung situation. Hindi po ako nagwawala dun, sir, at lahat po ng sinasabi nila, sir, all plain lang po na pangaharas, sir, dahil nga gusto nila, sir, kunin yung bata, sir, na hindi Okay. naman po pwede. Dahil, sir, unang-una po, ayaw po nila magbigay ng identification, sir. Valid identification kung ano pong pagkakakilanlan nila, sir. Yung sa Actually, 4-piece, sir, yung madami 4-piece sila po, hindi dun, pa ba, sir. yung 4-piece po, hindi pa ba sapat na Hindi po, ID sir. yun? Wala po silang ID, sir, na pinapakita, sir. Wala po, sir. Major, wag ka po magsinungaling, Major. Binibigay ko po sa inyo, sabi ko, sir, hindi po nakadala yung anak ko ng ID kasi doon po kami galing ang kailangan po, Pampanga. sir, talaga, sir. Pero pwede yung ID ko na lang, po sir. ng sir. Yung ID po ng tatay, sir, nakatunayan, sir. Kasi po, doon na talaga namin i-release doon sa biological father. In case, sir, talagang siya talaga Okay. yung biological father. And then, pangalawang punto, sir, ayaw po talaga. Actually, may sulat po yung nanay
per na na tina-turn over niya sa MSWD at saka doon sa kanya pong bagong biyanan, yung kanyang anak. At ang alam niya po, ang mas gusto niya po dahil doon mas safe yung bata, sir. So Okay. ang pinipilit po nila, sir, kunin yung bata at that time. Ang advice ko po sa kanila, sir, ay bukas po namin pag-usapan, kaharap po yung MSWD. Okay, for the meantime po, Sige po. Colonel, gawa na po kayo ng investigation, thorough investigation po. Colonel, ano po? Prior sa pagpunta namin dyan sa inyong tanggapan para mag-file ng reklamo, formal complaint. Yes, sir. Opo, sir. And then of course, review nyo po yung CCTV and then I need a copy of the CCTV po, Colonel. Yes, sir. Pa-furnishan po namin kayo, sir. Very good. Okay. So, ganoon lang, ma'am, ano? Sasama namin kayo kay Colonel at by that time, meron ng resulta si Colonel sa kanyang gagawing investigasyon. At pag may nakita talaga tayong kamalian, file natin ang kaso itong si Major.